Walang pinoprotektahan, walang kasinungalingan, serbisyong totoo lang. Year of the Water Dragon. Makulay na sinalubong ng mga Chinoy. Pagdiriwang ng Chinese New Year sa Binondo, matuturing na rin isang tourist attraction. Mga paniniwalang pampabuenas, patok, pero ilang Lucky Charms na suring may mataas umanong level ng kemikal na masama sa kalusugan. Pagsabog sa isang bakanting lote sa Makati, ilang sasakyan napinsala. 20 anyos na babae, biktima umano ng gang rape sa Tondo. Dalawa sa mga nahuling suspect, kapwa menor de edad. Lalaki, pinagsasaksak ng mahigit 20 beses at itinapon sa damuhan sa Laguna. Nakaligtas! Exclusive. Ilalanin ang kadobol ng The Born Legacy leading lady na si Rachel Weisz na asawa ng dating aktor na si Juan Mig Bondok. Isa sa mga tampok sa pelikula na si Edward Norton. Eksena na rin sa Pilipinas. Binyag na panganay nila Ogie Alcacid at Regine Velasquez. Dinaluhan ng mga sikat. Baby Nate, kinukuha na agad bilang product endorser. Approve naman kaya sa mga magulang? At mga bigatin sa mundo ng politika at showbiz. Nagsama-sama sa kasalang Congressman Roman Romulo at Konsehala Shalani Soledad. Shalani, kakaiba ang wedding march. Po napapanood ay live na kuha ng 24 oras mula dito sa Binondo, Maynila. Makulay na Dragon Dance na pinaniniwala ng mga kapuso natin na mga Chino na pantabuyan sa malas at iba pang masasamang espiritu. Mga kapuso, pistang-pista pa rin hanggang sa mga sandaling ito dito sa Binondo. Ngayong unang araw ng tinaguriang Lunar New Year. Magandang gabi po, Yong Hiwatay. Pagbati po yan sa kasaganahan sa wikang Hokkien ng mga Chino na nagdiriwang ngayon ng pagpasok ng Year of the Water Dragon. Tuloy-tuloy po ang pagtutok ng GMA News and Public Affairs sa pagdiriwang ng Chinese New Year ng mga kababayan nating Filipino-Chinese. At syempre, nakabantay rin tayo sa iba pang malalaking balita. At nandito nga po ako sa Binondo, Maynila mga kapuso. Buhay na buhay dito sa Chinatown. Ngayong unang araw ng Year of the Dragon. Ito, Dragon Dance, oh. Kaliwat kanan ang mga Lion at Dragon Dance tulad ng nasa aking likuran na ito. Live po yan, mga kapuso. Hindi lang yan basta makulay at maingay na pagpapakitang gilas. Pinaniniwalaan kasi na nagtataboy po yan, ang mga kapuso, ng ang malas. At dahil daw swerte, may ilang negosyo rito na nagpapalayon dance sa loob mismo ng kanilang mga tindahon. Karaniwan pa sa mga may nakasabit na ang pao, kung tawagin po lang envelope, simbolo ng pagbibigay ng kapwa sa pag-asang may babalik na mas malaking biyaya. Pero hindi lang pala basta sayaw ang Dragon at Lion Dance. Sinubukan ko po ito mismo kanina. Ayan, oh. Mariosep, mahirap pala yan. Mamayat kayo dyan. Sa Dragon Dance kasi mahirap isabay ang galaw ng ulo sa tugtog ng tambol. Sa Lion Dance naman, kahit dalawa lang ang sumasayaw, kailangan ng matinding koordinasyon. Ay nakakaaliw rin ang pagpipikit ng mata ng layon na gumagana kapag may hinihilang tali sa loob ng ulo. At yung pagtambol.
May kahulugan pala yan. Kapag habang sumasayaw pa ang leon, mabilis ang tiyempo. At mas mabilis pa kapag kukunin na yung pau. At kapag nakuha naman ang pau na, may special rin na pagtatambol para pa sa salamat. Pati mga banyaga, dumayo na rin dito sa Binondo para sa pagdiriwang ng Chinese New Year masaklap. May ilang nabiktima ng salisigang. Tourist attraction ang selebrasyon ng Chinese New Year sa Binondo, Maynila. Maya't maya ang kudakan gamit ang mga nagagandahang kamera o kahit na ordinaryong cellphone. Pati mga dayuhan dumayo para makibahagi sa selebrasyon. Noong nakaraang taon, nakilala ko rito sa Binondo ang Pranses na si Boris Garavini. Itinaon raw niya noon ang bakasyon sa Pilipinas para sa selebrasyon ng Chinese New Year. Sa pambihirang pagkakataon, muli kami nakita ni Boris kanina. Nagsama pa siya ng mga kaibigan mula Europa para gumawa ng dokumentaryo tungkol sa Maynila. Balak na palabas sa Europa ang kanilang obra. Actually, we've been amazed, but all the things we saw, and we decided to come back to make a documentary about Filipino culture. We're back with a technical crew, and we hope we will have the chance to make a good documentary. Makulay at masaya ang selebrasyon ng Chinese New Year dito sa Binondo sa Manila, pero syempre hindi pa rin mawawala ang ingay mula sa mga tambol at dragon dance na nagtataboy daw ng malas. At sa mga ganitong kasiyahan, ang mga oportunista umaariba rin. Ang masayang obrang ginagawa ni na Boris, hindi yata magiging happy ang ending. Nanakawan kasi ang grupo ni Boris. Nakuha sa kanila ang bag na naglalaman ng kamera, mga lente at pelikula ng masasayang alaala nila sa Pilipinas. It was during the meal, we were waiting, and my bag was in the ground between two seats. And 5 minutes after, just turned and was not here. So, Considering na we have a CCTV camera na nakuha doon sa restaurant, we're going to review it more para magkaroon ng lead. Kahit nga kapwa Pinoy, tinalo ng salisigang. Po, hinihintay ko po may mag-text sa akin. Pakiramdam ko may nag-vibrate. Pagtingin ko may naipit na kamay po doon sa bag ko. Ayun po, nakita ko po yung mandurukot. Ninablot ko po. Sa kabila ng malungkot na ending, eto ang mga katagang iniwan ng mga dayuhang nabighani ng Pilipinas. more funny in Philippines for documentary. I don't know. We don't have the experience now. I hope you still know love the that. Philippines. Yeah. I hope Yeah. I still love. Bernadette Reyes, Nakatutok, 24 Oras. Sa mga bumibili at mga nakabili na ng mga pinaniniwalaan tinatawag na Lucky Charm o pampaswerte, maging mapanuri kayo. Ilang kasi sa mga Lucky Charm ay nakita ng mataas na antas o mataas na laman ng kemikal na masama sa ating kalusugan. Nakatutok si Julio Segovia. Talaga naman daw may halong kemikal ang bawat produkto. Pero ang 14 sa 30 Lucky Charms sa decor sa sinuri ng Eco-Waste Coalition, sobra-sobra sa allowable limit ang sangkap ng mga kemikal, gaya ng lead, arsenic, cadmium, chromium at mercury. Kasama sa mga nagpositibo sa toxic chemicals ang dragon figurines, bagwa, bracelet, piggy bank at lucky cat. Way above levels of concern. Ibig sabihin, hindi siya yung sobra lang, kung hindi talagang milya-milya yung porsyentong nag-excess siya dun sa limit. X-ray fluorescence o XRF analyzer ang ginamit sa pagsusuri, kaya madali raw na-discover ang mga sangkap nitong kemikal. Halimbawa ang bagwa na ito, may 13,000 parts per million ng lead content na dapat ay nasa 90 ppm lang. Ang Lucky Cat naman na ito, may 114 parts per million na cadmium content na dapat ay nasa 75 ppm lang. Masama raw sa kalusugan pag sobra-sobra ang chemical content. Ang lead na isang neurotoxic chemical halimbawa, iniuugnay sa brain damage, birth defect at cancer. Kahit pa nagpositibo sa nakalalasong kemikal ang ilan sa Lucky Charms sa sinuri ng Eco-Waste Coalition, hindi pa rin ito napigil ang marami sa ating mga kababayan para bumili ng mga produkto na pinaniniwalaan nilang maghahatid ng swerte. Ang tindahan ngang ito ni Maxi Chu, di nawawalan ng parokyano. Siya raw mismo ang gumagawa ng mga itinitindang bracelet at inaangkat naman sa China ang Lucky Charms at decors. Giit niya, wala raw toxic chemicals ang ibinebenta niyang mga produkto. Lahat na decor is for hang, kotse, wala naman sa katawan natin. Yung sinasabi nila, hindi mga bata nilalagay sa bibig o toys yan.
Pero sa mga decor, I don't think, hindi po. Oo, it's good pa din. Tingnan mo ngayon lang, dapat business namin will be affected. Oo. Dahil lalo na bumibili. Pati ilang customers, ipinakibit balikat lang ang balitang may toxic chemicals ang ilang Lucky Charms. Pan-display lang naman eh. Hindi ko naman siya, kaya okay lang. Yun, pan-display lang sa business. Hindi naman kinakain, di ba? Sa mga gamit lang din naman. Mga bags, wallet. Wala po sa isip ko yun, basta laki daw, yun, nilibig ko. Ang problema ayon sa Eco Waste Coalition, wala raw proper labeling ang Lucky Charms sa decors, kaya hindi rin matutunton kung sino ang manufacturer nito. Payo na lang nila sa mga mamimili. Kung sobrang kintab, pwede na magduda na tayo. Kung meron namang matingkad na amoy ng pintura at ito ay nababakbak lalo na, malamang-lamang ito ay merong mataas na taglay ng lead. Paglilinaw pa ng Eco Waste, hindi naman daw nila pinagbabawalang bumili ang sino man ng Lucky Charms, basta't mag-ingat at dapat laging isaisip na ligtas sa kalusugan ang bibilhing produkto. Imbis na bumili ng mga Lucky Charms na ito, mga amulets at ornaments, ba't hindi na lang pagkain? Pagkain na lang na iaahay natin sa mesa, gaya ng tikoy, mga hopya. Julius Segovia, nakatutok, 24 oras.